minamahal ko, pag umawit ka't inaantok ka, walang buhay ang awit mo. Pag kumakain ka't inaantok ka, walang lasa kinakain mo, sapagkat ngumunguya ka, di mo nalalasahan ito. Maaring gumalaw ang mga bagang mo at ang ngipin mo, kahit pikit ka. Subalit kung tulog ang diwa mo, walang panlasang madarama ka. Ganyan, mga mahal ko. Kahit ano pa ang ibigay ng Ama sa inyo, gaano man kasarap, gaano man kay galak, walang madarama ang isang tulog sa Kanya. Tulog ang diwa, tulog ang puso. Di maramdaman ang dulot niya. Subalit tandaan ninyo, kapag nakagising ang lahat sa iyo, mula ulo hanggang talampakan, at ninanamnam mo ang bawat katagang sa iyo'y alay, walang hindi ka mawawawaan, dili kaya'y maunawaan, lalo't higit kung nakabukas ang iyong pangunawa. Sapagkat ang pag-ibig sa tuwin ay marapat mong ginagamitan ng buhay na pandama, buhay na buhay, tulad ng dulot ng Ama, buhay na buhay ang pag-ibig kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Para po bang inaantok yata? Alam niyo po, nakakatuwa naman ang mga taga San Roque. Ilang track na ba kayo? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat sa mga Cubs. Parang kalahati na lang kayo, no? Wala na po ba sigla ang Cubs? Ano kaya ang parang sumigla? Nasa labas po, may tanggulan naman pala. Tingnan ko nga po kung may Cubs nga diyan. Ayun, may Cubs doon. Ay, mga bagong Cubs. Yung mga lumang Cubs wala yata. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lamang po ang buhay. Siyempre po, kapag di ka nasisiyahan, talagang hindi ka talaga magbabata. Ano po? Nasisiyahan kayo, talagang nagbabata ka. Kanya-kanya pong pandama ang tao. Hindi po lahat ng tao ay pare-parehas ang nadarama, pare-parehas ang kagustuhan, at pare-parehas ang kanilang pagninilay. Kaya nga po, salamat, salamat, salamat sa Ama, sa mga nagbabatang mga anak niya. Salamat, salamat sa mga Cubs na tuwirang sa Kanya tumanggap na. Tumanggap na nga po ba kayo? Kayo nga po ang laging nakikita ko eh. Sigurado nga po tumanggap na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Naku, mga minamahal. Wala pong pagkabulano po. May darating eka, may lilisan. Ngunit salamat po sa inyong mga tagasunod para pong nararagdagan kayo. Siguro po nasisiyahan kayo, no? Paano po kaya? Ang tanong ko rin po sa mga alagad, nasisiyahan ba kayo? Kayo po, nasisiyahan po ba kayo? Salamat po. Tanungin nyo nga po ako kung nasisiyahan ako. Siguro po, hindi ako nasisiyahan, wala ako rito, ano po. Ano po kaya ang paraan para masiyahan ng tao? Halimbawa po, ano nga po ba ang ikinasisiya ng tao? Naku, kapag bilang pagkatao ka, marami kang hinahanap. Hindi po ba? Subalit ang hanapin niyo po ang pangako ng Kristo, na pagbaba ng kanyang espiritu, siyang mag-uulat ng katotohanan, siyang magbibigay ng katotohanan, at nawa po yaan ay matanggap ninyong lahat, ang katotohanan na mag-uulat sa inyo, na ang Kristo'y buhay, ang Ama ay buhay, at ang salita niya ay may buhay. Nawa po lahat kayo ay makadama. Nawa po lahat kayo ay makakilala. Nawa po lahat kayo ay tuwirang magkaroon ng pag-asa. Pag-asang mula sa Kanya, hindi mula sa tao.
Tama po ba? Para pong nakakalungkot. Para po yatang antok na kayo. Diyos ko, mag-aalas 9 na nga pala. Kaya po pala inaantok kayo. Pero, wala naman pong oras sa Panginoon, di po ba? Yan po ang tawang katotohanan. Yung mga alagad nga po, inaabot ng umaga. Sa vigil, naku, ang sarap po. Kung gusto niyo, makipag-vigil kayo lahat. Kaya lamang po, sa vigil din po may nagsasawa Talaga pong nasa tao yan. Kapag nasisiyahan ka sa ginagawa mo at natatanggap mo, talaga pong di ka magsasawa. Subalit kapag walang pakinabang sa iyo ang pinakikinggan mo at ginagawa mo, pagsasawaan mo. Wala po bang kapaki-pakinabang ang dulot ng Ama? Nakakahiya po sa Kanya. Sa katotohanan lamang po talagang nakakahiya sa Kanya kapag walang pakinabang ang Kanyang alay. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap po noong magsasabi na, salamat po sa gawaing ito. Salamat po sa gawaing ito na nakilala ko ang Diyos. Alam niyo po, mayroon pong mga text na ang sarap sagutin. Mayroon po namang pagdakay sinasagot mayroon pong pagdaka na may oras po. Din ako ay katulad po yung amin pong dyan sa website, si anak na Raquel, ilang araw na pong nag-text sa akin yun, hindi ko pa po nasasagot patunay lamang po na hindi dapat magdamdam sa akin. Ano po, kung yung ginagamit para sa lahat hindi ko po siya nasasagot. Samantalang, hindi naman sasabihin na laging ako'y may sinagot o kaya may ginagawa. Nakakaligtaan po. Kasi po, pagka akma ng magte-text, may papasok, nabasa mo, aba, emergency. O, yun naman ang sasagutin mo. Aba, kailangan paghilumin mo ang puso. Yun naman ang sasagutin mo. Aba, kailangan tanglawan mo. Ay, yun naman sasagutin. Napailalim na naman po. Pag nirevisa mo na naman, titingnan mo, halimbawa, tingnan mo kung nasagot mo na yun, buburahin mo na. May papasok na naman. Ala na, talagang napapailalim po. Sa madaling salita po, alam ng Ama ang damdamin ng anak niya na hindi man siya sagutin, talaga pong hindi siya magdaramdam, di po ba? Pero meron po talagang, kapag hindi mo sinagot, nagdaramdam. Ito lang po ang hiling ko, nawa po na may wag magdamdam yung hindi sinasagot. Sapagkat, sa katotohanan lang po, maawa naman po sa akin, di po ba? Siyempre po, kung nakikipag-vigil ka, hindi ka naman natutulog ng alas 8, tapos gigising ka, hindi ka po makakatulog ng ganun dahil yung oras po na yon, meron pong tatawag, basta, hindi ko na po kailangan paliwanag, di po ba? Kung lagi po ako nangangatwiran, parang taong-tao po ako noon, di po ba? Ang tao lang po ang mapangatwiran, di po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Ang tao po maraming katwiran. Nakakaisa pa lang na sinasabi, dami ng kinatwiran. Pero hindi naman totoo yung katwiran. Tama po ba? Tayo po ay magpakatotoo. Magpakatotoo na tayo, sapagkat ang gusto ng Panginoon ay makatotohanan. Sapagkat sa katotohanan po pala talaga nakakalaya ang tao. Kahit alang-alang sa pagligtas ng iyong kaluluwa, wala ka nang ginawa kundi manalangin, ngunit hindi mo nababago ang iyong pandama, ang iyong pananaw, ang iyong ginagawa. Naku po, Panginoon kong mahabagin at Diyos ko, masasambit mo na lamang po yan, kawawa ka naman. Talaga po, na may taong nakakaawa po sa kanyang ginagawa. Alam niyo po, kung sa bilang pagkatao talagang magagalit ka. Pero bakit mo nga ba pagagalitan ang tao na hindi siya makaunawa, na hindi siya makadama, na hindi siya maniwala? Bahala po ang Ama doon, di po ba? Wala po akong pakialam doon sa hindi tumatanggap, wala rin po akong pakialam sa hindi makaunawa, wala rin po akong pakialam sa hindi gumusto. Ibig sabihin na walang pakialam, hindi naman po sinabing wala akong pakialam sa kapwa ko. Kung hindi, bakit mo didibdibin yun?
bakit mo itatanim sa isip mo? Bakit mo sila kagagalitan? Bakit mo sila